Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Embraced with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Embraced with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Let me spread my wings across this wondrous land and stand for all good things.
for strength and hope, integrity. Oh, let our hearts be proud and free. Take my hand and come with me where eagles fly for liberty, truth and justice, equality. Narito ang mga programang inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa Bagong Milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kahampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora, tatalakayin ang mga issue sa gobyerno, mapalokal man o nasyonal. Ayan, ang CDC naman po ay naglilikaw, naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic, ay panahon na umano. Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo, kasama si Leonie Tobias. Mali kayo magbigay ng inyong opinyon sa bawat issue kanyang tatalakayin. Pagpasok at simula ng pagserbisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo, kasama si Randel Villaros. Hahandugan kayo at pasasahin sa kanyang mga ihahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Dalong Barangay, kasama si Rosel Lopez, na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabunutan. Ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay pukulong na, dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado ho natin na dito pala po sa amin ay maayos na ho namin ang mga problema. Tuwing araw ng linggo, ang programang Agila sa Bagong Milenyo, nalilipad at papagaspas sa serbisyo publiko para sa sambayanan na pamumunahan ng DILG Heroes Elite Eagles Club ng Philippine Eagles. Si Gov. Romeo Bautista and Pres. Richard Geronimo, Vice Pres. Romel Stanlilao, Kuya Darwin, Kuya Francis, Kuya Alex, Kuya Enzo, Kapitan Tito, Kuya Rodrex, Jameson, Kuya William, Kuya Glenn, Kuya Raymond, Kuya KJ, Kuya Jan, Kuya Tor, Kuya Itok, Janson, and Kuya Romano, Kuya Jude, Kuya Gerald, Kuya Raul, at Ate Joy Paha. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Agila. Agila, lahat ng club members ng The Fraternal Order of Eagles, mabuhay po tayong lahat at ituloy lang po natin ang public service, no? At kalimutan yung mga kung ano pa man ang mga nagdaan, no? Kalimutan na yan. Peace, equality, and unity. At ang programang talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa, mula Lunes hanggang Lunes, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, kasama si Rosel Ang Lopez. ating mga politiko, Programa katropa, kabilaan, kaliwat kanan na pag-ikot. At syempre, baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent na sa kalaban. lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Nood na mga katropa! 'Yan, 5 minutes. 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 5
Ayun, oh, magandang hapon. Okay, nako mga kaibigan, dyan ba sa lugar nyo yung umuulan? O umuulambon? O umaambon? Well, mga kaibigan, sa oras na alas 4:07 ng hapon ay sa inyo po ang programang Tropa. At syempre po ako pa rin muna yung magiging kasama. Dapat po itong oras na ito ay yung opinyon ng mamamayan ni Calyodi Tobias. Ang problema, medyo nasirano si Calyodi dyan sa may bandang Talipapa, dyan sa QC. Kaya po ngayon, ako muna yung magiging kasama muna. At syempre, itong programa pa rin nating Tropa. Kung aabot siya mamaya, pwede siya mag-program mamaya kahit na late afternoon. At kung ayaw naman niya, bukas kinakailangan mag-program siya ng mga around 1 o'clock. Bueno mga kaibigan, magandang hapon po sa ating lahat. At syempre po sa ating mga riders, sa ating mga commuters, magandang hapon sa inyo. At syempre po, ito po programang Tropa. At sa inyo, syempre ako yung magiging kasama, ka-jamming, ka-kosa, ka-barangay, ka-TFC, Rosel Lopez. At syempre kasama natin sa technical side ang ating bagong ka-sidekick. Ewan ko kung tatagal to. Si JC. JC na lang. Medyo surprise. JC. Okay, at syempre po mga kaibigan, kanina ay may pinuntahan kaming isang press conference, media forum. At yun, maganda po pinag-usapan, abay tungkol po sa ating mga consumer, yung mga mamimili, yung mga presyo ng mga pangunang bilihin sa mga supermarkets, etc. Mamaya, malalaman natin yan. At doon po, siyempre, nakapanayam at naging bisita si yung presidente po. At pakihagis nga, James, pakiabot nga yung papel na yan. Yan, sige. Abot mo lang. Di baling okay lang, sumide ka lang dito sa camera. Yan, para... Yan, okay, yan. Yan. At naging bisita ron mga kaibigan, itong si President Steven Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Marami kaming napag-usapan kanina. Siyempre po, itong diretsahang pananaw na ito ay pinangunahan po ng ating katropa, ng ating katoto at kaibigan, Siyempre po si Attorney Al Bitangkol. Maganda po naging pag-uusap. Pero bago lahat yan mga kaibigan, may magandang hapon muna sa ating mga katropa pips. Una ko nakita sa aking monitor, abay ito si Ate Christy Ignacio Gonzales. May magandang hapon sa iyo, Ate Christy. At syempre po yung ating kaagila. At syempre yung mga miyembro po ng Philippine Eagles. Lahat na ng club, lalahatin na natin. At syempre ang national, ang Philippine Eagles, the Fraternal Order of Eagles. Una ko nakita ngayon nanonood sa ating mga kaagila ay si Kuya Bin Pasya ng Caloocan Bantayog Eagles Club. Magandang hapon sa iyo, Kuya Bin. At nanonood din sa atin itong on-call messenger courier services. Ayan, happy everyday. Sabi niya to you. Magandang at happy everyday din, Brad. At syempre ito si John De Guia Jr. watching from Bacoor, Cavite. Si John De Guia Jr. ito po ay pangkin, ay anak ni Kuya Joe De Guia ng barangay Bayan-Bayanan dyan po sa Malabon. Pero ngayon po nandun siya sa Cavite, sa Bacoor. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Bacoor, Cavite. Alam mo bang, John, may kamag-anak ako dyan sa may Molino, sa may Paliparan. Nandiyan sa isa subdivision dyan. At sabi po ni De Los, sino to? On call, messenger, ayan, happy everyday daw. Si nanonood din sa atin. Ito si De Los Santos Christopher. Happy everyday. Magandang hapon din. Okay, sa mga kaibigan, lahat ng ating mga katropa, mga katoto, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. At syempre po, ingat-ingat lalo na sa ating mga riders. Sabi nga, slippery when wet. At syempre si Kuya Michael Samson, yun, yung kasama natin sa DILG Heroes Elite Eagles Club. Ayan na, naka-viewing na siya. Magandang hapon po daw sa lahat ng taga-subaybay sa MOL TV. So it means po ay Millennial Online TV. Ayan, at syempre po sa ating lahat ng mga kaagila, magandang hapon. At syempre sa presidente po at chairman ng Wanted Bagong Bayaning naglilingkod, si Cap Ronald
Tuason. At syempre po yan din ay kaagila rin natin. Kaagila rin po yan si Kap Ronald Tuason. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. At nako, medyo pasensya na kayo, no? Si Calio de Tobias ay wala, nasiraan po, hindi ho ng bait, nasiraan siya doon sa kanyang motor. Kayo naman, akala nyo kasi nasiraan ng bait. Wala ganun, no? Paki, JC, pakilakas nga itong ano ko dyan, baka dyan sa control. Makikita mo naman dyan, umaandar ang metro, di ba? Pakisagad mo nga, parang mahina eh. Nahihinaan ako. Okay, at syempre kay Ate Joy Paha, no? Kasama rin natin dyan sa DILG Heroes Elite Eagles Club. Isa po ay aspirant. May nag-birthday po. Ayan, happy birthday sa iyo, Ate Joy. At many more birthdays to come. At yun, kailan ba tayo magkukwentuhan at kailan ka namin pwedeng puntahan ni Kuya Michael Samson. Salamat daw sa amin ni John De Guia Jr. Abay, siyempre naman, nag-shoutout kay, nagsalita ka, nag-watching from Bacoor, Cavite. It's natural ang batiin kita. Yung pinagagawa ko sa iyo, John, gawin mo muna at pag nagawa mo na, at saka tayo mag-move. Sabi sa atin ni Leody Tobias, Sir, waiting po ko dito sa motor shop. O di bale, diyan ka lang, magkuya-kuya-kuy ka muna, manood ka muna ng programa, habang hinihintay mo yan at tama-tama, mamaya natapos yan. Mga matatapos yan ng mga Sir Leody, huwag ka magalala, mga bagong mag-5. Pwede ka pa pumunta rito at ikaw naman ang magprograma ng iyong programa. Ano ba pangalan niyang motor shop para mabati natin para bilis siya ng paggawa? Pag hindi niya binilisan ng gawa niyang kamo, ganito gagawin ko sa kanya. Yan. Sabi mo sa mekaniko na yan, pag hindi niya binilisan kamo gawa yan, ganun ang gagawin ko sa kanya. Dadali ko dyan ang grupo ng Agila. Hindi, joke lang. Baka mamaya naman matakot, sir. Ano ba pangalan ng motor shop at ano pangalan niyang mekaniko mong gumagawa ngayon, sir? Okay, bueno mga kaibigan, naku, wag na nating patagalin muna. Alamin natin muna sa DOST Pag-asa ang lagay po ng ating panahon. Baka yung LPA, sabi kahapon, hindi naman daw magiging bagyo. Alamin natin ngayon sa ating katropa na weather specialist po ng DOST Pag-asa, si Grace Castañeda, kung ano na po ang update sa lagay ng ating panahon. Panoorin po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay July 13, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 115 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Ayon sa ating latest analysis ay nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo within 48 hours. Ngunit hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging isang tropical depression, and also nakikita din natin na patuloy itong kikilos pahilaga habang binabaybay ang karagatan at maaari itong lumapit ng bahagya sa bahagi ng extreme northern Luzon. At ngayong araw, ina-expect natin na itong low pressure area nito maging ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon maging sa ilang bahagi ng Visayas. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ina-expect natin na dito sa buong bahagi ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ngayong araw ay magiging maulap yung kalangitan at meron tayong mga tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na yan sa bahagi ng Northern Luzon, maging sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kung saan paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas, maging sa mga malapit sa ilog, sa sapa, at sa mga bulubunduking lugar. Para sa ating forecast temperature, sa Lawag City, ang temperatura ay mula 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 22, sa bahagi ng Tugigaraw ay 23 to 31 degrees Celsius,
Sa Metro Manila, dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 23 to 39. Sa Legazpi ay mula 25 to 32. At sa Puerto Princesa, maging sa Kalayaan Islands, ang temperatura ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ay na-expect din natin na dito sa bahagi ng Western Visayas magiging maulap din yung kalangitan at meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot yan ng southwest monsoon o habagat. At para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, maging sa buong bahagi ng Mindanao ay na-expect natin na magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron pa rin tayong mga tsansa ng isolated or mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay maaaring maglaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cebu at Tacloban, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro ay mula 24 to 32. Sa Davao ay 25 to 32 at sa Zamboanga ang temperatura ay mula 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa western seaboards ng Luzon, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan sa mga nabanggit na lugar na iyan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na din yan sa Metro Manila, maging sa Baguio City in the next 3 days. Bukas yan ng Huwebes hanggang sa Sabado. Ina-expect natin na improving weather na tayo dito sa Metro Manila yan at sa Baguio City, maging sa bahagi din ng Legazpi City. Kung saan sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius at meron pa rin tayong mga tsansa pa rin ng isolated or mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, sa Baguio City naman, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 17 to 25 degrees Celsius at sa Legazpi ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi din ng Metro Cebu at Metro Davao in the next 3 days, na-expect natin na patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan at meron pa rin tayong mga tsansa ng isolated ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Muli, paalala pa rin sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto dahil posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na yan tuwing severe thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay maaaring maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius, samantala sa Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:34 ng umaga at lulubog mamayang 6:30 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako si Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Grace Castañeda. So yan po lagay ng ating panahon mga kaibigan. Kaya yung ating mga katropa dyan, abay, kailangan magbaon po tayo lagi ng mga palangga sa ulan, lalo na ngayon, alam nyo na. Okay mga kaibigan, nagatid sa atin sa oras na alas 4:20 ng hapon, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, abay, nga pala, nawala sa isip ko, batiin muna natin mga kaibigan, ang nag-birthday po kahapon, nagdaos ng kanyang kaarawan, ito pong si Miss Jackie Lagpao Adahar, ng May Kawayang Bulacan. At the same time po, abay, katropa po natin yan na LMT, katropa po nila Sir Jojo Revilla, Romel Martinez, Haji Crespo, at yung mga LMT, katropa siya. Batiin natin ang happy birthday. Nag-birthday po kahapon at siya pala July 12. July. Talaga ang mga July na pinapanganak mababait, James, Ba't natatawa ka, James? Talaga. Sa mga July, mababait. So mga kaibigan, happy birthday po kay Miss Jacqueline Lagpao Adahar.
At siyempre, binabati rin siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama na rito, siyempre, si Ate Jeline Lanawan. So, kantahan natin ang happy birthday, ha? Si Jacqueline Lagpao Adhar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayun, ha? Happy birthday sa iyo, Miss Jacqueline Lagpao Adhar. Ayan. Many more birthdays to come. At sana'y naging happy ka sa birthday mo. Sigurado yan dahil nandyan ang iyong mga Junakis, no? Nandyan ang iyong mga sister mo, si Mami, nandyan din. Abay, siguradong happy. Yan. At siyempre po sa lahat po na magbe-birthday ngayong buwan ng July, happy birthday po sa inyong lahat. At wag po kayong mahiya kung magpapadala kayo ng inyong handa dito sa studio at tatanggapin po namin yan. Ano pa naman basta kung magpapadala kayo, wala akong problema. Malapit lang. Okay, muli, happy birthday sa iyo, Tikleng. Si Ma'am Kleng, Adahar. At sabi naman ni De Los Santos Christopher, Boss Jose, lalo kang gumagandang lalaki. Abay, nang bola pa to. Ikaw, Christopher, mabola ka rin. Ito, sa'yo. Mabobola ka, At siyempre po, sabi ni Kuya Michael Samson, shout out sa lahat ng taga NMC, Nordic Medical Clinic, sa lahat ng medical team ng Don at si Don Lando Miguel at your service. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga NMC, Nordic Medical Clinic. Ayan, lalo na raw dito sa medical team Don Lando Miguel. Ayan. At sabi sa atin ni Sir Leody Tobias, for sure bukas na raw siya makakapag-ere, 1 p.m. to 2 p.m. Swak na yung oras na yan, Sir. Okay, bahala ka sa buhay mo, malaki ka na. At siyempre yung ating katropang simpatikong kagawad po ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon, si Kagawad Sani Dadad Pineda. At siyempre po, sabi pa ni Kuya Michael, shout guard ng NMC, Torno Anton Calvo. Ayan, mabuhay ka, bad. Sabi niya ganon. Si Torno Anton Calvo. Calvo, hindi kalbo. At siyempre po si Ate Mitz ng Metrowalk, Ortigas Eagles Club. Mabuhay ang Agila. At sabi po ni Leody Tobias, si Jobert Rusi, specialist, ng Sinforosa Street, Barangay Bagbag, dyan sa Novaliches sa QC. Abay, yan daw po yung kanyang mekaniko. Ay, galingan mo paggawa niyan. Ayariin mo kaagad yung motor ni Sir Leody. Kailangan mayari yan by hook or by crook. Ayun, nanonood pala yung birthday girl, si Miss Jackie Lagpao Adhar. Abay, happy birthday. Sana'y marami pang birthday ang abutin. Mga LMT, Sir Romel, birthday pala ni Miss Jackie kahapon. Di ba kayo in-invite? At sabi ni De Los Santos Christopher, Sir Leody, pasyalan ko pala ang shop na yan. Ayaw, papasyalan daw. Yan daw shop na yan kung saan ka nagpagawa. Si Ka Jobert, kapatid din pala. Ka Jobert, baka pwede naman yung motor ko dyan. Baka pwede. Okay. At sabi ni Alvin Vito Rameses, shout out po Kuya Idel Rosel. Idel, ba? Mapagpalang hapon po sa lahat, lalo na sa DILG Elite Eagles Club. May magandang hapon sa iyo, Kuya Ambin. At yung ating katropa ng Rescue Rangers on the Road, na aming pinalalakas na si Enteng Diaz. Siya po ang ating isang leader dyan po sa Barangay Tagalag, dyan sa Valenzuela. May salam, no need to thank Ate Jeline. Talagang babatiin natin yan si Kleng. Actually, binati ko at chinat ko. Nag-comment pala ako doon sa kanyang, sino ba nag-post doon. Basta ako doon At sabi ni Miss Jackie Adar, salamat po kahit nakalimutan mo birthday ko kahapon. Pwede ka naman bumawi. Tumatanggap pa ako ng late na handa o regalo. Ayun, ayos. Hindi pa raw late. Tumatanggap pa raw siya ng regalo o kaya handa. Dapat kinumbida mo ang buong puwersa ng LMT na Miss Jackie para naman kahit paano naging maganda dating.
At siyempre magandang hapon din kay Joel Regindin. No, magandang hapon, Idol Rosel Lopez. Ikaw ang idol ko. Isipin mo from Ilocos Sur to Batangas. Isipin mo, layo ng tinalon mo. From north to south. Ano na nandiyan sa south? Kapimbarako. Nung nasa Ilocos Sur ka, Bagnet at Longganisa. Abay ngayon, Kapim Batangas. Broad Copy, Barako. Okay, ako mga kaibigan, alas 4:27 na ng hapon, oras sa buong kapuluan. Abay, yung mga ginang po, maghanda-handa na dyan. Darating na yung mga junakis, yung inyong mga hobby. Kinakailangan meron kayong iandang masarap, lalo na pag nag-uulan. Mas maganda dyan, may sabaw. Siyempre maganda ternohan din ng pritong isda. Okay. At tayo nga mga kaibigan, kanina po ay may pinuntahan kaming isang media forum. No? Ito po nga forum ng Derechahang Pananaw. Diyan po sa may Quezon City Sports Complex. At doon po ay naging bisita nga ito si President Steven Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Abay, doon pinag-usapan po yung about sa mga presyo ng bilihin sa mga supermarkets. Bakit nagmamahal? Bakit hindi nila maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, noodles, etc. whatsoever? Bakit hindi magawang itas at bakit hanggang doon lang? Actually, isa nga po dyan sa dahilan din, apektado tayo dahil hanggang ngayon ay hindi po natatapos ang hidwaan dyan po sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Malaki po raw ang epekto talaga sa atin. Ganun. Wala, talagang ganun eh. At yun nga, siguro nga at sana itong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ay lahat masolusyonan yung mga problema na yan. Pinag-usapan din, sinabi rin yun tungkol sa bigas na 20 pesos. Kaya naman daw, magagawa, bakit hindi? Pero hindi daw forever yun. Dahil ang mangyayari dyan, ang gobyerno magbebenta ng ganun, uutangin na din daw natin. Tayo rin na magbabayad, pero kaya naman gawin. Buti pa mga kaibigan, alamin natin doon sa ginawang media forum dyan po sa may Quezon City, no, na pinangunahan po ni Atty. Bitangkol, at yun nga po, naging bisita po at sentro po ng pag-uusap. Wala lang iba, siya lang corner na corner doon, itong si President Steven Kua, no, ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. So alamin natin, ano ba naging sistema, ano naging senaryo sa nasabing media forum. Panoorin po natin. So, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you our distinguished guest for today, Mr. Steven Kua. Okay? He graduated from the Ateneo de Manila University with the degree of Business Management. Hindi ko na sasabihin kung kailan, pero batang-bata pa to. No? Okay? And pursued his Master's in Business Administration a few years after. And after that, he actually worked with the government for a short period of time. He was connected with the National Housing Authority as a core plan analyst. Mamaya, Steve, tatanungin kita about this. Okay. And he is the chairman of the Philippine Next, a non-government organization since 2003. Ito, on the other side, personal, he is a member of the Alay sa Diyos Catholic community. And in fact, councilman of Barangay Lourdes here in Quezon City. So, kung saan-saan na nandito And he is also a member of the National Prize Coordinating Council since 1998, the president of Welcome Back Enterprise since 2013. He is the president and the CEO of Welcome Supermart. And he is the current president of the Philippine Amalgamated Supermarkets Association, or PAG-ASA.
dubbed as the voice of the food retail industry to the government, suppliers, media, and the buying public. So, let me welcome Mr. Stephen Kua. Magandang umaga po. Pagpasensya na yung paghintay. May kinalaman sa presyo ng langis, ulan at traffic. At yun ay mga dahilan kung bakit din tumataas ang presyo ng ating mga bilihin. Yan. Okay. Ano mo gusto niyong medium? In Tagalog or English? Actually, tayo. Okay, fine. Okay, so unahin natin yung you briefly work with the government, sir, no? Yes. With the NHA as core plan analyst. So, ano po ang natutuhan niyo dito sa brief stint with the government? Now, nandito kayo as a bridge between the government and the private sector. Siyempre, I got exposed to what's happening on the other side. Diba? Nakikita natin kung what it takes for the laws to be legislated, to be passed, bills to be passed. And nakikita natin macro side of doing things, compared to housing yung pinasukan ko actually, para ibang industriya naman kasi I grew up in the retail business. My dad started in 1948 after the war, So our little store there by the Rotonda, that's the second property of Buong Quezon City. So that was the time the Rotonda was built, 1948, after pagkamatay ni Presidente Quezon. So dahil na kami katagal sa food retailing business. And I understand the Welcome Supermart used to be called Rotonda Grocery and Cold Store, and it was founded in 1948 by your father. And ito, meron tong konting trivia, on how you got that particular Well-researched, business to be managed, And you used slips of paper, Di ba? Parang to distribute the properties of your late father. No. Nung kami, naghati kami magkapatid. Family business kasi ito. So, what I did was, bumunod lang kami. Who gets the store and who gets to pay the rest of the family members. Yeah. Kaya nung finiture sa dyaryo yun, sabi ko, anong kakaiba dun? Yung iba nagpapatayan naglalabasan ng barrel goods kami nakaupo lang kami, nag-uso kami magkapatid, sa laki pa naman kami at naghati-hati kami ng maayos. And in fact, yung iba dyan, they go through court cases, di ba? Yeah. And it takes a long time before the certain properties can be divided until properly. the next generations pa. Yeah. Diba? Ganun Okay, so ito pong National Price Coordinating Council, Mr. Kua, and you are a part of it, What is the main function of the National Price Coordinating Council? Okay, it is chaired by the DTI secretary, kung sino man yung secretary at that moment. Okay, and its main purpose is to monitor and to assure the public that prices have not gone haywire. Yun ang purpose, It is represented by all the agencies ng gobyerno which has to do with pricing. Mabibigla kayo, kasi kasali dyan ng Bangko Sentral, Dollar Exchange, Pag-asa, not us, the Weather Bureau nandun din dahil nga sinabi sa inyo may kinalaman din sa presyo yan, lalo na sa countryside. Of course, Department of Agriculture, Electricity, lahat, energy, dahil sa gasolina, di ba? So lahat ng may kinalaman sa presyo na may pwedeng mag-influence sa presyo ng mga bilihin. On the side of the private sector, associations ang represented doon. So, the food retailing, the retail association, hog raisers, lahat ng nagpa-produce at meat importers, lahat ng may kinalaman sa pagkain. Presyo ng bilihin actually, pati construction, so hindi lang pagkain. Okay, let's go to your home turf, the Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Yes. It was observed during the last few weeks by most of the consumers that prices have been rising. And in fact, we were monitoring some of the prices. Meron dyan some commodities, although it might not be frequently bought by those belonging in the DNE, but by the BNC market, it almost doubled in price, for example, yung mga luncheon meat and spam, so medyo tumaas yan by as much as 40% in price. So all in all, Mr. Kua, what can you foresee in the prices of our products within the grocery stores? Kapag tumagal pa yung gera, yung conflict between Russia and Ukraine, which is disrupting our supply chain worldwide, okay? Kasi shipping lines, hindi na kailangan hintayin yung mga ibang kakarga para isang trip dahil sa mahal ng crudo at mahal ng pagkuha ng mga trigo at iba pang mga raw materials, di ba?
hanggat tumagal pa yan, medyo maapektuhan talaga worldwide ang prices ng bilihin, no? Especially crude oil, which has to do with all industries, no? So, gaano katagal pa ang tanong? Mahirap sagutin. Of course, it has to do with the government and us as a people, no? We always think it's always government, eh. Sinong bubutuhin, sinong nasa lugar, no? We have as much responsibility, no, as mamimili, as citizens of this country, no, than just rely on the government, no. If we do our part, it's easier for the government to also implement certain rules and regulations, no? In terms of pricing, let me call you Steve. In terms of pricing, Steve, Please. will you simply go with the law of supply and demand and let the price go on by itself, or would you be doing something else to hamper the impact of the price increases to the ordinary consumers? Okay, now I'm in the business sector, the private sector. Natural, we let prices seek its, kumbaga, equilibrium, kung saan babagsak, no? Kung saan yung ano. Remember, people always say, kumikita itong mga manufacturers, taas sila ng taas, di ba? Pero tandaan nyo, kung ikaw manufacturer, isipin nyo, put yourself in the place of the manufacturer, taas kayo ng taas. Hindi kayo maubos ang merkado nyo, mapunta sa kalaban. Mangyayari yun. In any category, be it coffee, be it luncheon meat, be it bread, be it milk, no? May kalaban. Wala namang nag-iisang nagmo-monopolize ng isang kategorya sa loob ng isang supermarket. When you say category, isipin nyo isang gondola. We call it gondola shelf. Kung ano yung laman nun, kadalasan ay isang kategorya or related categories nandun. Mahanap nyo lahat ng asukal dito, lahat ng kape dyan, no? Okay, so may mga kalaban yan. Pag taas ka ng taas ng presyo, you soon find out, parang humihina benta natin, kasi kinakain na ng kalaban. So, ingat na ingat ang manufacturers. Contrary to what people think na, ay nako, pagkakataong kumita, kaya tinaasa na yung presyo. Ingat na ingat ang manufacturers magtaas ng presyo dahil, parating ko sinasabi, madaling magtaas ng presyo, mahirap magbaba ng presyo. Inisip daw, bakit mahirap? Palitan mo lang parang gasolina Ang gasolina, ilan lang naman ang kumpanyang nagpapatakbo Ang hot dogs, for example, ilan ang kalaban, ilan ang kailangan, ang daming binibentahan. Supermarket, hypermarket, sari-sari store, convenience store, palengke, ang daming kailangan i-monitor, di ba? Pag nagbaba ka ng presyo, at ang isang retailer ay nakabili at a higher price, paano niya ibebenta yung presyo at a lower price? Lahat kami, hihiling kami doon sa pinagbilhan namin, supplier. Bumili ako sa 50 cases. Bumaba ang presyo, paano ko ibebenta? Wala akong kita. So, he will have to rebate me. I will have to rebate the next guy. The next guy will have to rebate the next guy. Ang dugo magbaba ng presyo. Kaya sila ingat na ingat. Pag nagtaas, wala nang babaan. Paano nagbababa ang presyo? Wala nang babaan. Gasolina lang bumababa. Ang mga bilihin, walang baba. Premiums, bundling, free, buy one, take one, free something. Yung mga nagba-buy one, take one, yan, nakita mo na, nag-overprice na sila, overproduce, at wala nang pupuntahan ng kanilang produkto, kailangan nang i-push out. Diba? So, doon din papunta yun. So, ba't ka magpapa-buy one, take one? Huwag ka na muna magtaas hanggat kaya. Pero nakatingin sa kalaban mo. Nagtaas na ba si kalaban? Sir, nagtaas po ng 50 centimos. Taas tayo ng 30 centimos. Halimbawa lang. Diba? Those are examples. So, pricing is a management strategy. Hanggat kaya, hindi sila magtataas. So, ang tanong, hanggang kailan tataas? Depende sa circumstances, no? Dahil tandaan nyo, galing tayo sa 2 years na COVID lockdown, no? Pandemic. Nag-spike ang sweldo ng mga kompanyan to, no? Nagbigay sila ng sweldo, nagbigay ng ayuda, nagbigay ng tulong, no? Saan bubunutin yun, di ba? For the future, yung kikitain sa future, wala pang kita kailan pa, di ba? So, napilitan na magtaas yung iba. Now, sinasabi ng ating kapanyero dito na nagtaas ng malaki ang mga imported items, no? Talagang malaki ang tinaas ng imported items. Up to 40% meron na talaga. Ang ating paboritong luncheon meat, I will not mention the brand, okay? It's imported, okay? If you will recall, kung namimili kayo, just around 5 years ago, 4 years ago, it was less than 100 pesos. Now it's more than 200 plus, okay? At bakit? Iba naman ang kaso niya. Dahil lahat tayo bumibili nun, volume, pwedeng baba ang presyo. Plus, nandiyan naman, alam naman ninyo di ba? Sa customs biglang tinaas yung declared cost, di ba? Kaya biglang nagtaas yung presyo. Hindi na bumaba forever. Pero bumibili pa rin tao at hinahanap pa rin pag out of stock. Pero yun na nga, it is up to us to be flexible, di ba? Live within our means. Kung ano yung kaya natin bilhin, hindi na kaya yung isang favorite
paboritong ano, tikman niyo yung kalaban, baka mas masarap pa pala, mas mura, sulit. Okay? So we're looking for sulit, we're not looking for mura. Kasi minsan mura, mapapamura ka, iba lasa eh, di ba? Pero gusto mo sulit, di ba? Yun ang sang-ayon sa iyong pangailangan, sa iyong hilig, at sa swak sa iyong budget. Secretary Jokno mentioned in one of his public interviews that the Philippines will continue its food importation. It will give priority on that aspect instead of having our own food manufacturing. So, what is your take on this, Steve? Okay. You need to import also, but that is not the only solution. It's a quick fix shortcut, di ba? To make sure na may supply ka. Kasi paano naman kung walang bibili ng mga mamamayan mo? Dahil hindi nga tayo nag-develop ng ating local industries. Hindi ka pwedeng magtanim ng isang seed, no? Expect na biglang sa punlaan mo at biglang alam mong bukas meron kang aanihin, di ba? It doesn't happen that way. We all know that, di ba? Ang baboy, papakainin mo ilang buwan din bago mo mabenta, di ba? Maging karne. Okay? So, kailangan i-develop yan. At parati ko sinasabi, 6 years ang term ng isang presidente. Everybody thinks within the administration, inisip nila ano magagawa natin within the 6 years. Pahala na yung next 6 years. Diba? Dapat tuloy-tuloy. Sa ibang bansa, 20-year programs. No? At hindi lang maganda, hindi lang pogi, hindi lang drawing. Talagang dapat isundan. Kasi tayo, people-based tayo. Kung sino nakaupo, siya masusunod. Tanggalin mo lahat ng ginawa ng previous administration or previous ano pa yung pinalitang kong tao, di ba? Kasi pangalan pa niyang ginamit doon sa program, mga projects, di ba? Ako na para makilala ako, para makasakaling anak ko maging next success, maging successor ko, di ba? Ganun ang iniisip natin. Imbis na public service, na inisip mo, legacy yung iniiwan mo. Kasi nag-umpisa niyan itong taon to, kaya tuloy-tuloy 20 years na lumago at lumaki ang industriyang yan, di ba? Tayo hindi. Dahil mas mura lang imported at totoo naman, dahil sa volume, mas mura minsan mag-import kaysa magtayo pa ng pabrika or magtayo ng taniman, di ba? Kaya lang, we have to think of the future, long term, di ba? Yung mga apo natin, no? Lahat tayo, hindi lang yung sariling apo, di ba? Ganun dapat, kaya lang, well, yun ang kulang sa atin, no? Walang foresight, may foresight, walang political will, no? To carry out what we know is needed, di ba? Tapos kuryente natin, mami, ma-brown out na tayo dahil hindi naman tayo plan ahead for the next generation kung ano yung dapat na pangangailangan ng kuryente for our industries and households. I fully agree with that, Steve, yung sinasabi mong continuity, no? Yeah. We lack that, no? Na every administration, every 6 years, nagbabago ang program of government natin. New Republic tayo every 6 years. So, siguro this is the reason why you formed Reimagine Philippines. Meron nga ba ng gano'n? Okay, I formed it? Which one? Philippine Next? Or you're part of it? Yeah, Reimagine Philippines. yeah, I formed it. I formed it. Okay. I mean, founder, one of the founders. I'm not the only guy. So ito, you envision continuity, no? Yes. Can you tell us more about that? Well, actually, I'm also with civil society. No, I was with this group. I was lucky enough, fortunate enough, during the administration ni Pinoy. So that was more of 10 years ago. No, there was this project called Reimagine Philippines. Think of what this country will look like. It's an envisioning exercise. 3 days, 2 nights. No, we were 82 people only selected from all different. May military doon, may estudyante, may presidente ng mga university, no, academic, no, the business sector, no, and we discussed on what we'd like the Philippines to be like, to look like 25 years from then, regardless of kung sinong presidente. Makaka-4 na presidente ka na nun eh. So regardless of kung sinong presidente, may mugshot pa kami kung anong gusto namin. I envision the Philippines to be gano'n, no. So dapat may mga continuous exercise like that, and someone has to review kung ano yung mga sinabi ng mga tao kung tama nga yung mga taong napili para doon sa exercise na yun, di ba? So, it's important that we look ahead, no? Otherwise, we'll all be thinking of going abroad. Doon na lang. Para tapos na, para madali na lang, di ba? Ang nakakalungkot is sometimes yung those who have gone abroad and sacrificed a big chunk of their corporate lives and plan to come back to retire here, decide otherwise because of the gulo that's happening, no? Ang gulo naman yun. Walang isang salita. Today, itong sinabi, if we cannot even determine anong araw ang magiging holiday natin, last week, ha?
I mean, anong klaseng pagpapatakbo ng bansa? Ano ba holiday? Bukas pa o makalawa, sir? Doble po bayad natin bukas. Ano ba? Patatakbuhin ba natin lahat ng 1,000 trucks natin to deliver o the following day? Di ko alam, hintayin natin kung kailan lalabas yung balita, kung kailan yung holiday. Di ba? If you cannot even determine those things, I don't know how easy it will be for us to determine 25 years from now kung gagawin natin. You mentioned a while ago, Steve, na there are several factors that would affect the price of a certain commodity, no? Yes. So, can we discuss, no, a few of them, yung mga major factors that would affect the price increase? Okay, it depends of course on the product, no? Number one of course is the raw material, di ba? Kung marami tayo ng produkto, kung may I'm sure some of you makatikim na ng kakaibang luto ng kamote. Ang kamote is being researched by this Western Visayas University, I think, many years ago. Inis nila kung ano magandang gawin sa kamote. Dami natin kamote, pero hindi natin ma-export, hindi natin magawa ng masarap na produkto. May naglabas na, ako, nakatikim kayo, nasa jar. Online lang binibenta eh. Ang sarap-sarap, no? Kaya lang, yung presyo niya, napakamahal. Dahil nga, walang volume. At, ito sabihin ko sa inyo, bibili ka ba dalawa para yung presyo, isa kamote, isa potato? Sabi mo, French fries na ako, di ba? Pringles na ako, di ba? Ba't pa ako bibili ng aling puring sa kamote Q or kamote, di ba? Pero kung di mo alam kung ano yung kinakain mo, tinikman mo siya, sarap nito, ano ba to, di ba? So, we need to improve product development, marketing, and importante, mentality natin, bilang mamimili, di ba? The colonial mentality has been there. I've been telling people, tayo lang yata isa sa mga bansa na feature nasa product mismo nakasulat or nakasulat sa shelf, imported. That is a come on. Sa ibang bansa, meron bang ganyan? Paano di mo, saan ba galing yan? Di mo saan imported? Diba? Baka sampali ka dahil di mo minahal yung sarili mong produkto. Diba? Eh dito, come on ang imported. Diba? O sir, ano yung local? Ay, the word local to you sounds the way you say it. Parang, ay, substandard or inferior, diba? Ang daming produkto, eto na lang eh, sabihin ko sa inyo, kung di ba mentality natin eh. Kung di na napansin, yung gatas, ang mas mahal, condensed. Ang mas mura, kondensada. Ang mas mahal, evaporated. Ang mas mura, evaporada. O bakit ganun? Lalong na-imbibe sa mentality natin pag local ang product, mas mura. And immediately you'll say, inferior. Diba? Which should not be the case. Yun ang isa sa mga nilalaban namin, even advocacy ng aming association. Diba? Na let's push the local. That's why I say, try out something else na, na mura na akala nyo baka ibang lasa. Pag kinain nyo, kalahati lang presyo. Sarap pala. From now on, believer na ako, dito na ako, diba? Lipat na ako. Yang kumpanyang gumawa ng produktong mura na yan, maraming pamilya rin pinapakain yan. Diba? Okay. Merong recent news about one manufacturer of noodles. Diba? Na hindi ko na nga binanggit, Jimmy, binanggit mo ba? It was recalled and banned in European countries only for one particular batch na manufactured because of nagkaroon ng contamination, ano? So, pero nung dumating sa Pilipinas yung news, sinabi, it was banned. So, hindi lang sinabing only for that particular brand, no? So, affected ba yung mga products na nandito sa local groceries natin for that particular brand? Isa sa mga hangarin or purpose, no, ng Pag-asa, ng association is also to deal with not just the government but also with the suppliers, no? A voice, no? So that hindi kailangan isa-isa kausapin kami lahat. Okay? Siyempre, nung nangyari yan, kagad nag-call ng attention ng Mondenisin, that's the company, no, na nag-produce ng ating favorite. Oh, if you're not aware, that product that you just mentioned, the brand, that's the most popular brand in the Philippines. In the Philippines, okay? It's ahead of Coke or Nestle or what? Ahead siya. Most popular brand yun, di ba? Okay. Now, mahirap kung tamaan si most popular brand. Siyempre, tatamaan din ang kanyang production, ang kanyang mga tao nakikinabang doon, and everything else, no? So, number one, first is to find out what's true. Di ba? Kasi tayo, we jump to conclusion immediately. So, in those European countries, their FDA, ang magsabing may ethylene, high excessive doses of ethylene oxide, okay?
And then Taiwan also came out with for their findings, no, and say yung napadala sa Europe ay galing Thailand, hindi galing Pilipinas. Was it the same company? Yeah, I think it is the same company. Okay, pero dito iba yung production syempre. Okay, now yung sinabi ng Taiwan, yung mga galing Pilipinas daw na that brand na spaghetti, instant spaghetti, meron din ethylene oxide. Okay? Sinabi, pinadala kami ng kumpanya, sinabi na findings show, our local FDA shows walang ethylene oxide yung produktong binabanggit, that particular product. And again, ang dami ng produkto. So pag binanggit mo yung name, kagad inisip mo lahat ng produkto niya. Kung di nyo alam kung gaano kalaki na yung kumpanyang yon, they're now into bread, pastries, so they're into many other things. Ang alam lang natin yung instant noodles. Ganun na sila kalaki ngayon. Because they've professionalized and their product development has made them market leaders in also other categories and not just instant noodles. Di ba? So first we find out, imbis na tayo, Boris Baticos, kaagad gusto natin crab mentality, pull them down. Di ba? Find out muna natin kung ano yun. So is it still selling? Yes. So I coordinated with them and they gave us a poster, if we want to put a poster near our products to show na, you know, na hindi walang ganung problema ang mga local produce ng kumpanya nila. But again, of course, balance dapat kainin natin. Huwag naman instant noodles every meal. I mean, you know, syempre may chemicals lahat naman ng ating binibili dahil to preserve the product. Diba? So kailangan balanced diet tayo palagi. Okay, let's give Mr. Stephen Cuba a break for a while. Let me acknowledge our media partners. We have from DZRJ Metrozan, DZRJ Leader News, also from EC Global TV, Millennial Online TV, our group from Sunshine Media Network Inc. Meron din tayong mga kasama sa Headline iNews, and of course GMA7, and parang nakakaw kasi rito yung IBC 13. No? Oh, ito nasa likod pala, no? Okay. Also from Net25. Okay? So mamaya ko na ang babasahin yung mga individual names later. Okay, so we are now opening the floor for questions from our media partners. Nandyan yung mic, ano? Kindly state your name and your organization before you ask your question. Okay? Sandali lang sir, kasi kukunin yung sagot ni Mr. Polo. Okay, Big Sunintak from Net25. Sir, timely na nandito kayo ngayon kasi ang problema is inflation rate. According to Consumer Price Index, last June, 6.1%. Kahapon, nag-cabinet meeting sa Malacanang, isa sa pangunahing agenda na tinalakay ni President BBM is how to arrest the inflation rate. Mayroon na bang pakikipag-ugnayan sa inyo ang BBM government sa grupo ninyo, lalo na sa Supermarkets Association, dahil isa sa plano nila is to pababain talaga itong inflation rate dahil itong nagpapahirap sa ordinaryong mamamayan. Mayroon na po ba silang pakikipag-ugnayan? Dahil sabi ni Presidente, makikipag-ugnayan siya sa private sector, including your group. So far, wala pa naman. Kasi siguro, hindi pa nag-trickle down yung kanyang order, no, na dapat makipag-meeting sa amin. Iba-ibang style ng leaders natin eh. In the past, GMA was very hands-on and, you know, they even asked us to meet in Malacanang a lot of times for the National Price Committee Council. That's how she felt gano'n ka-importante yung pagpapalago, no, ng ekonomiya. Now, this one is very new, this administration, so I don't know anong style niya. But so far, wala pa naman nag-reach out. But I'm sure they've reached out to DTI. No? Pero again, transition ng at bagong secretary, no? Coming in. Dahil kaupo rin lang niya. So, syempre, feeling his way pa lang si Secretary Pascual, di ba? So far, wala pa namang pinadalang, although we have been invited last Friday, just 9 of us resource people, no? In-invite ng DTI top management to talk about ano yung dapat na ipasang bills
during this next 6 years, no? Ano yung priority bills para lumago ang ating ekonomiya? Yeah. Sir, isa doon sa panukala na maging sa Congress ngayon naka-file, yung tungkol sa suspension ng excise tax. Dahil alam naman natin ang ugat lahat nito, yung mataas na presyo ng produktong petrolyo. Na alam naman ng publiko nakaka-apekto sa food production. At mayroon impending na sinasabing food crisis. Sa grupo ninyo, kung sakaling hingan kayo ng ano ang maisasuggest ninyo sa gobyerno para kahit papaano maibaba natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Okay, maraming options yan. Kaya lang lahat may pros and cons. Okay? Pwede magsabing price freeze. Wala na magtaas. Pero maapektuhan may mga kumpanya? Oo, syempre. Then nagtaas tayo ng sweldo lately. You're talking about 10 people, okay lang. But we're talking about 10,000 employees. Hindi biro yun. Di ba? Sa huhugutin yun. Okay? And then, yung mga, kung nagbawas ng tao mga kumpanya, so again, merry-go-round lang tayo, di ba? Different domino effect lang, di ba? So, those are options lang. Pwede mag-price freeze para temporary relief. Again, temporary relief yung ginagawa natin palagi. Ayuda. Free rides. These are all magkano, how much is gonna cost us? 1.something billion again, just until December, free rides, di ba? Siyempre, ang taong bayan, natutuwa sila, and nakikinabang sila doon. Walang masama doon. Kaya lang, how long can you do that, di ba? Even the 20 peso rice, para sa akin, is it doable? Sustainable is the right word, di ba? You can do that probably for certain periods na holiday, just for one day, 20 pesos rice, temporary relief, di ba? Ganun ka-temporary, di ba? Kasi can you sustain na tuloy-tuloy na 20 pesos? So, karga-karga ng gobyerno, hiram siya ng hiram ng pera, tayo nang magbabayad data ron. Hindi naman libre yun, di ba? Kinain na natin, eat now, pay later, di ba? Babayaran din natin yun, di ba? So, they have to think of short-term, quick fix, para medyo relief, temporary relief. Medium term, what's doable na parang we can sustain, and long term, wala tayong long term eh. Marami tayong ginatawag na roadmaps. At ang mga DTI, ang tagal ginagawa, daming detalye. Kaya lang, gandang drawing, di ba? So, yeah, so, yes. Sir, one last point lang. May proposal na i-revisit natin yung expanded value-added tax. What is your take on that issue? Like I said, lahat may pros and cons, no? Pag nabawasan, lahat tayo we're on the side of the citizens eh. We're thinking of how to make life easier for all of us, no? Not even our less fortunate brothers, di ba? Kaya lang, yun na nga, kapag kulang ang koleksyon ng gobyerno, babawiin nila somewhere else also, di ba? So right now, they're thinking of online taxes. Online, sino nakinabang sa online? During the lockdown, maraming bahay-bahay lang. Hanggang ngayon, di ba? Na nagluluto lang, walang registered, walang taxes, di ba? Pero relief yun kasi temporarily, namimili rin sila ng ingredients para sa kanilang kailangan lutuin or i-bake, di ba? Relief yun. Kaya lang, pag dumami na yan, nakita ng gobyerno, i-tax na natin online, di ba? I-tax na natin online ang lahat ng klaseng online services and, even games and everything, right? So, kapag may relief on one side, excise tax, suspension, di ba? Sinabi ni Congressman Salceda na i-relief natin, that is, i-suspend natin, that is temporary relief. May kapalit yan later on, di ba? It's just like, hindi mo kinain yung gamot mong maintenance for 3 months kasi nakatipid ka, pero mas lumala ang sitwasyon mo after 3 months, di ba? Hindi lang babalik, vengeance with a vengeance, di ba? So, kailangan i-review properly, no? Kasi madaling gawin yung temporary relief eh. Pero yung kailan mo hintuin, di ba? Let me just add right now, I keep saying this with DTI, SRP. Narinig niyo palagi SRP na yan, di ba? That is relief for the consumer. Pero hindi dapat tuloy-tuloy whole year round. Ang SRP is supposed to be implemented during times of emergency and calamity. Okay. Pwedeng local, pwedeng national. Okay? Local, nag-red tide ang isang area. Yung lugar na yun, bawal tumaas ang presyo ng kandila, bottled water, so on so forth. Of course, importante yun kasi pwede maubusan ng supply doon at pwede mga buso ang retailers, di ba? Pero may period, 60 days. Hindi whole year round.
Pag whole year round, at hindi sang-ayon sa retailer ang margin na binibigay ng DTI, hindi ka maniwala, may item doon na binibili ninyong lahat, 2.9% ang binibigay sa supermarket eh. Tapos may senior citizens discount pa. So negative 2.1 sa amin. Wala, pakasan namin babayad sa tao, sa gobyerno, sa taxes and everything, right? So it's not fair. Sagot namin lahat eh. Walang, ano yan, wala kaming mamay papasok as tax reduction eh, di ba? So kailangan, fair din dapat ang mga ginagawang policies, no? To most sectors. Again, it will never be fair to all sectors. May tatamaan dyan. O, naman ng gobyerno. Nag-suspend nga ng this tax or that tax, pero kulang collection. Bawiin natin sa customs, bawiin natin sa immigration, bawiin natin sa this and that, di ba? And, you know, yan yung mga hodgepodge na dahil problema dito, cabinet meeting tayo, o ikaw, mangolekta ka ng ganyan, ikaw, mangolekta ka ng ganyan. So, mga biglaang decisions that have to be made just to cover up for a decision which hindi tayo handa, no? Thank you, sir. Okay, other questions? Other questions? Sir, Rosel Lopez po, Millennial TV. Morning. Sir, di ba naging problema natin yung sa sektor ng agrikultura, lalo na sinabi ni Representative Briones na posibleng mawala na ang baboy sa atin. So tuloy na lahat mag-i-import na. So tingin nyo sa pagpupo ni BBM sa sektor ng agrikultura, tingin nyo kaya masusolusyonan, mawawakas na lahat ang problema, yung sinasabing korupsyon doon sa Agriculture Department? Meron akong gusto ikwento eh, kaya lang hindi ko alam kung dapat sa inyo ko ikwento eh. Kung kayo yung sektor na dapat ko ikwento eh. Sige, ikwento mo na. Ikwento nyo na. Alam nyo, ang Supermarket Association, where we deal with all sectors and all suppliers and all affiliated industries also, okay? Yung ASF na yan, yung problema natin, okay, ang ASF is a very serious thing. It took Spain, a first world country, 30 years. No wonder I was wondering why Spain keeps pushing their white hogs, their white meat, no? Iniimbita kami at kung ano pinapakain sa amin, finest restaurants, no? Para i-push at magpasok ng kanilang tapa at kanilang mga white hogs, no? Tsaka ko lang nalaman na 30 years para silang ASF, walang bumibili ng baboy nila from the whole of Europe. Okay? Dahil nabansangin silang, nako, diyan galing ang ASF eh, di ba? Okay. Yung ASF na yan, someone called me to say na may ganung problema. Okay, wala pa sa atin yun. Kaya lang, hindi sinesolusyonan ng DA. Okay? At baka pumasok dito. That was before pumasok, which tells me, these things can be stopped. Di ba? Kaya lang, why are people not stopping it? Di ba? For whatever reason. Siyempre, iba-ibang speculation. Oh, kasi yung nag-i-import, malakas sa taas, kaya pinapayagang basta mag-import eh. Siyempre, pag nag-import ka ng processed meat from countries na tainted with ASF, at naintindihan naman yung ASF, pag kinain natin, walang mangyayari sa atin, pero you know, pag nagdumi tayo at yung particles ay umabot sa isang farm, no? Kahit kumapit lang sa pantalon natin, umabot sa isang farm, patay ang baboy within 2 days. Okay? So, this agri-sector approached me and said, Steve, lumalabas ka sa media eh. Maybe you'd like to tell people what's happening, di ba? Sabi ko, kung may pagkakataon. So, at the National Price Coordinating Council, no, this was very early on, before the pandemic pa to. I told the secretary, sir, may ganitong problema, dinapitan ako ng hog raisers, okay? They fear for their lives, yun ang sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Eh, kasi kalaban mo malakas. Ganun. So, I brought it up, and he asked the representative from DA, sabi na, next meeting, bring your, kung sino nakakalam tungkol din sa ASF na to. At dumating yung tao at sinabing, oo, we're taking care of it. That was before pumasok, but pumasok pa rin, di ba? Kasi could have been taken care of. Now, your favorite cheap brand of luncheon meat, kanina, favorite brand, ito, your favorite cheap brand of luncheon meat comes from a country wherein more than kalahati ng baboy nila pinatay nila dahil nga, 1/3 ng baboy nila pinatay nila, and they produce 1/3 of the world's pork. Kumarakalat. Walang gusto mong umorder ng kanilang produkto nun, pero maabot dito eh. Di ba? Nakakapasok eh. Di ba? So, nung panahon, sinabi ko sa gobyerno to, sa DTI to, nung panahon na bawal na pumasok at meron na dito,
mas matindi doon. Pero dito meron na. Nakita ko yung produkto nandito pa rin. O, saan napunta? Nawala na sa mga supermarkets, ha? Hindi na makikita. Nasa Chinese stores. Sino mo ibili? Mainland Chinese. Sino nakakita? Wala. Written in Chinese. O, sino nakakita? Hindi, ako nakita ko yung may English naman yung brand, yung label, di ba? Tinignan ko yung date, effective date na meron ng ASF dun sa bansang yun eh. Pumasok pa rin dito eh. O, anong pake ng mga local Chinese, mga mainland Chinese dito pagpunta nila sa farm? Anong pake nila, di ba? Adi, atamanin mo, baboy natin, di ba? So I'm saying, mahina ang ating, we do have policies, pero sinsan, we could have stopped all this from coming in and all that, you know, kaya lang, syempre, it takes political will, no? Tsaka, ang punto ng iba, ay, paborito ng taong bayan yung chip. Ano na yan, matagal nang binan yan ng DTI, pero pakikita pa rin ninyo sa shelves, di ba? Although ngayon, chicken na yung laman, hindi na pork, kasi nga, yung nakikita nyo, so yung hindi na nakikita, nasa mga Asian store, Chinese store, selling to mainland Chinese, di ba? Sabi mo, lusot pa din, di ba? Paano ma-resolve ang problema? Is it because of his money? Most definitely. Yeah. Di ba? I mean, I am not a smuggler or I am not with customs, so I wouldn't, my answer would not be very matimbang. But my speculation, given what I see, it looks like it's that way, right? Pero nakikita niyo pa rin yan. Marami sa mga bangketa sa Quiapo. Pork ba? Nakalagay pork? Basta, mga lata. Baka nila napansin, chicken yun. Nakita ko minsan sa isang member namin, member supermarket, pork, kinuna ko ng picture, pagbalik ko wala na. May nasin ko ng timbre, uy, bawal yan, tintinda ka. Pero, ang lakas nun, kasi lahat naghahanap nun eh. Mura eh, di ba? Pero ito ang isang hindi rin alam ng tao. Yun ang isang state product. Communist country yung pinanggalingan eh. State product siya, so marami siyang planta. So, hindi pareho lahat ng quality ng laman ng produktong yun, ng brand na yun. Kasi kung sasanggali, kaya may mura, may mahal. Oo. Yung iba sabi na, parang magaspang, parang may soil sa loob. Ewan ko kung pati yung soil ng farm nila, sinama na nila. Pero iba-ibang quality kasi hindi naman isang company. Okay, so Mr. Gani Oro. Good morning, Sir Steven. Gani Oro po, isang consumer. Yes, kahapon kausap ko yung mga farmers at naikwento sa akin yung bulok yung kamatis doon tsaka yung carrots doon sa Mountain Province sa Benguet. So, ang problema talaga natin sa pagtaas ng presyo, yung pagka-transport at saka yung mga middleman. Ngayon, kadalasan experience natin sa mga past administration, gumagawa ng solusyon ng gobyerno, magtatayo ng kadiwa, magtatayo ng mga store na gobyerno ang magbebenta sa tao. Lugi kayo kasi magiging kakompetensya nyo pa yun. So, ang nangyayari tuloy, instead na matulungan kayo, hindi na. Ngayon, inisip ko lang, possible ba na direct, tulungan kayo ng gobyerno, direct from farm, tanggalin yung mga middlemen, direkta yung produkto, not only agricultural products, but also the processed food, para wag na masyadong magpatong-patong yung mga presyo, para direktang maibaba nyo rin yung presyo nito sa inyong mga supermarket. Is it possible na i-introduce natin to, i-request natin sa Marcos administration? It is possible, it has been done, and it's maraming attempts to do that in the past. Kasi yun ang nangyari. Ano nangyari? Maraming logistics involved, tsaka maraming So, the latest attempt by DTI to do that was to flood the market with imported chicken. Para naisip nila, quick fix, parang taong bayan, may mabiling manok. And we're not talking right now, previous administration. Okay? So, kinausap kami, Steve, okay lang masaya yung members nyo, nationwide, bagsakan natin ng imported chicken para mura. Again, tatamaan naman yung poultry. Kaibigan ko rin ng president ng kayari ng mga ubra, no? Poultry raisers, di ba? So, walang solusyon nga na good for everyone eh, di ba? Kaya lang, quick fix, walan ng supply ng asukal, ng manok, di ba? So, quick fix lang yun, huwag dapat tinuloy-tuloy. Kaya nga yun na rin problema ng mga poultry raisers ngayon, di ba? Ship out na lang ako, ibang industry na lang ako kung ganyan. To fine-tune that problem, ano ang naisip niyong parang solusyon na similar to that, pero kahit pa paano, ma-transport sa inyo ng mura
direct from the farm to supermarket. Okay, ang supermarket din nagbebenta ng buhay na manok eh, di ba? So kailangan dumaan sa I-process. kailangan talagang dumaan sa ilang slaughterhouse, tapos cold chain, yon ang isa pang industriya na hindi natin pinapakilaman. So yun ang dapat gawin ng gobyerno. Yan. Lahat Gumawa sila ng processing na hindi na, kumbaga, hindi gagastos ng malaki para mababa rin ang ipasa sa inyo. Matagal ng balak gawin ng DA yan, no? Cold chain, no? Ngayon DBI sa Bureau of Investments, BOI, ang naghahanap ng investor na magtatayo ng mga cold chain para maipasa. Kasi mula Benguet hanggang dito, yung kamatis, hindi naman diretso pwedeng nasa shelves ng supermarket, di ba? Pabagsak mo somewhere, di ba? Handling problem. Heat, traffic, the cost of transportation, di ba? Ang daming elements involved. We think A, B, direct from point A to point B. Ba't di gawin yun? Madaling sabihin, madaling gawin. But it takes a little bit of coordination. The rains. Ang lakas ng ulan bigla, di ba? May takip ba yun? Masisira pa yung kamatis. Pagka dito, kalahati na lang pala yung kamatis ang dinala. Yung cost mo, nagdoble na, di ba? So, ang daming Pero I agree. Nasisira yung mga produkto natin sa Mindanao, no? Banana and whatever. Ba't di na lang dalit dito? Ay, kasi for export yan eh. Pero pinoprotekta namin eh. Private sector kasi yon, di ba? So, government has to step in and say na, why don't you do this, di ba? Para mabuhay pa tayo. Kasi tayo, hot pandesal, lahat tayo hot pandesal. Pearl shakes, lahat tayo pearl shakes. Lahat isang negosyo, di ba? So, kailangan lahat mabuhay, lahat ng sektor at lahat ng panig. Ang daming probinsya dyan na hindi natin alam kung anong pangalan ng mga barangay sila, di ba? Lahat sila kailangan kumain, di ba? So, kailangan, yung baboy na yan pala, of course, I'm sure you're aware that 2/3 of the baboy that is being produced and sold in our markets come from backyard, no? Hindi come from the big time producers, di ba? Akala natin lahat galing sa big time producers eh. Ang asukal, akala natin tayo malakas gumamit. Hindi, asukal malakas gumamit. The industrial sector, no? Tsaka, commercial sector, hindi yung households, di ba? So there are many things na akala natin ganyan, not necessarily correct, but can be done. Of course, we have to think of ways, we have to be creative, di ba? We have to be creative. Yun, tama yun. And the political will. Yan, palagi importante yan. Political will. Always. Okay. So, other questions? Okay, thank you. Final 2 questions, Last 2 questions. That's Alfortico from Rizal Province. Tanong ko na po, sabi niyo po kanina, mahirap po yung magbaba ng mga prices, ano? So, ang ko lang, advance lang ko, kasi sa grupo po ninyo, sa pagpasok po ni President BBM, talaga wala ibang isa sa programa niya, mapababa yung lalo na yung bigas and then sa iba pang produkto. Nakahanda po ba ang inyong grupo na sigurado, advance lang kasi ako marami sigurado siya ng magiging magkakaroon ng problema o baka mag-shutdown. May programa po ba kayo nakahanda sa pag-asa, sir? Okay. Very simple ang industriya ng retailing. Itong maraming dinala ng tao. Ang presyo namin, dictated by suppliers. Lahat. Inis ng tao, ba't di nababa ng presyo? Ang patong ng supermarket ay napakaliit. Dati it used to be 5% pero ngayon with the senior citizens tax, senior citizens discount, ano lang papatong ng 5%, di ba? That has pushed up prices both for medicine as well as for food because dapat at least 25% papatong. No, yes, dapat. We don't do that. Ang paborito ng sardinas, mga binibili nyo, 6%. Ganun lang. Yung iba, 3%. Para lang tumakbo anyway, karga naman ng ibang produkto. O ano pa yung bababa namin, di ba? So, saan binabawi yung 20% na discount? 5% lang, 5% discount lang senior citizens. Hindi 20. 20% is for other services. For grocery items, 5%. Saan binabawi? Volume na lang. You're hoping that they will buy other, di naman lahat ng items kasama ng 5% Selected items lang. Di ba? Kaya lang, unfortunately, those selected items are the most saleable items. Kasi pinili ng BPI, basic necessities and prime commodities, certain brands, those are the most saleable brands. And which is correct because kapag tumaas yung major brands, tataas lahat ng kalaban. Sumusunod lang sila di ba? Okay. Now, again, for the benefit of everyone in this room, ang supermarket ay may fixed margins for certain categories. Example,
canned meat, example, ang patong natin is 7% to be competitive. Yung pwede magpatong ng 25%, bakit hindi? Sarado ka na in 2 weeks. Walang bibili sa'yo. Sinong bibili sa'yo? Ang daming tindahan dyan, no? Dahil mabibilhan, no? Di ba? Daming klaseng formats ang retailing. Palengke na lang, di ba? Pero yun na nga, ang patong namin ay napakaliit lang just to be able to not really cover costs lang, of course, hoping to cover costs and a little profit, di ba? So when you say, ba't di nyo babaan ang presyo? Wala sa kamay namin eh. Hawak tayo sa leeg ng manufacturers. And when you say manufacturers, ito pang isang di naintindihan ng tao. Again, point A to point B. Hindi na ganun kasimple ngayon. Manufacturer to distributor. Distributor, maaaring may sub-distributor, and then the supermarket. Pag konti in-order mo sa akin, lugi pang truck ko, dadalhin sa'yo, 5 case na isang klase, doon na lang ako sa 50 cases of order o 500 cases of order. Di ba? Magdating ng truck, maghihintay pa dahil panwalo kami. 5 case ang binaba ko dito, buong araw naubos na, di ba? So, those are the things na hindi natin nakikita, di ba? So, ang manufacturer namimili na kung sinong bibigyan ng supply na supermarkets, no? Kasi yung halaga ng kanyang resibo, magkano lang? 8,000 lang binaba natin dyan. Sa kabila, 80,000. Doon na lang tayo, di ba? So sila magkakaroon, ito hindi magkakaroon. So ito, magsasource ngayon sa wholesaler, tataas na naman ang presyo din niya, di ba? So, wala sa kamay ng supermarkets. Unlike in other countries, no? Kabagit, magandang margins nila. That is why. Now you know why ba't di pumasok ang mga foreign supermarkets. Ano? Yan ang kinikita? Paano nabubuhay? Ngayon, alam ko na. Di ba? You're aware that there's a group, Welcome Supermarket. Di ba kami Welcome Supermarket? Welcome Supermarket. Galing Hong Kong yun. Diyan ng tao. Dairy Farm. One of the biggest British companies in Hong Kong. Sa kanilang 7-Eleven Hong Kong. Sa kanilang Welcome Supermarket in Hong Kong. Welcome Supermarket has 100 stores in Taiwan. Ganun sila kalaki. They buy whole chains of supermarkets in Spain. And that is only one company under the mother company, Jardine Davis. Insurance, finance, shipping, lahat ng negosyo, buong Hong Kong actually, sila nagtayo ng Hong Kong. Okay? So ganun sila kalaki. And they were here. Where are they now? Si Macro, where are they now? Wala. Hindi kaya di ba? Gusto mo malaki sweldo ng manager mo, ng tauhan mo, and gusto mo malamig, malaking parking space, libre, pero hindi kaya Kaya nga, there are things which are sustainable, there are things which are not sustainable. Why is Walmart not here? Kung ganun kalaki market, we are one of the biggest markets, no? Of course, aside from Brazil, Russia, India, and China, no? BRIC, no? Malaking market natin, more than 100 million people tayo. They all want to come in. Laki pa. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga kaibigan kong galing US, pagpunta sa malls natin, sabi nyo, third world country ba kayo? Nagkakasikipan kayo nung pre-pandemic, nagkakasikipan kayo sa escalator, tsaka sa ato, nag-uunahan kayo. Third world country ba to? Nabigla ka sila. Kasi if you go see their malls, walang tao, pero nabubuhay sila because their margins are good. Because their margins are good. Okay? Sorry, tapusin ko lang. Bakit naging ganun ang margins ng supermarkets ngayon? Dahil nagkaroon tayo ng isang Uniwide. Nagbagsak presyo. So, in order lumaban lahat, nagbagsak na yung presyo ng lahat ng supermarkets. Ngayon, di na namin may taas. Pero wala na ang Uniwide. Wala na siya. Hindi sustainable. Nakita mo ba presyo ng Super 8? Sorry, Hindi ako ayong manira, pero hindi ka siguro aware. Di ba? Super 8 is not Uniwide, They took over the old stores. Yung UPA ni Uniwide, they took over. Super 8 is owned by Swissing, the biggest wholesaler in this country. So, ibang grupo yan. Walang kinalaman sa Uniwide yan. Uniwide was, hindi lang naman supermarket ang kanyang kinabagsak. Too quick, too fast. Real estate, lahat pinasukan niya. Lahat ng negosyo. Pag ikaw ay hari, kung ikaw ay nangahari, lahat ng gawin mo tama Lahat ng bangko luluhod sa harap mo. Sige na, umutang ka naman kahit na konti lang, mapakita ko sa boss ko na umutang ka sa akin, nasa listahan ng nung umutang ng bilyon-bilyon na, there was a time nung siya hirap na tumatawag sa kakilala ko para sabihin, may mahiraman ka bang 1 billion for today? Panghabol lang doon sa kanyang kailangan matagal ng bayaran na 1 billion a day, di ba? That's 1,000 million. So, staggering, di ba? A million is easy, but 1,000 million.
kailan babayaran yun, paghiram yun, di ba? Pag umabot na sa ganyan, patong-patong na, that's what's happening with Sri Lanka, di ba? Patong-patong na. Let's not allow that to happen in our country. Okay. Ms. Bernadette Reyes of GMA Hi Network. sir, good morning. Hi, Sir, Bernadette. yung sa sugar, kasi po di ba sa palengke, napakamahal. Sabi before pa. Magkano nakita mo? 90, 92 ganyan. Sabi ko, Kumahabos siya sa petroleum eh. Apo. Sir, kumusta po ba ang presyo sa mga supermarket? Is it cheaper and do you have ways of sourcing it para mas mura sa mga supermarkets compared to mga palengke? Everybody's looking for sourcing right now. My members outside Metro Manila, in the islands of Puerto Princesa are calling me and saying, Steve, may makunan ka bang murang asukal? Dahil kami, mahal na, wala pang makunan. Dahil island yun ang problema, di ba? Kasi ang dami nating islands eh. Distribution is a problem. And then with the rising cost of fuel, malaking problema ang distribution, di ba? That is one thing SRA has to look into. We keep saying, di ba? SRA is part of National Price Coordinating Council. Okay? Kaya lang, pag tinanong normally, hindi rin alam ng representative nila kung ano yung eksaktong nangyayari. Plus, ang bilis ng turnover ng tao sa taas ng SRA. So, daming tao nila, if you've been to their office, so, sana they do a better job of not regulating, but, being able to make prices go down. Kumbaga, whatever way is needed, di ba? Be it imported or be it local sugar. Local sugar natin, namamatay na nga yung mga industriya doon, di ba? Bakit save Negros? Bakit hindi gawan ng paraan para tayo, makinabang? Again, sinabi ko sa inyo kanina, hindi households like us ang pinakamalaking gumagamit ng asukal. Okay? It's the commercial and the industrial. Commercial means mga restaurants, bake shops, karinderya, dami-dami, nalilimutan natin, They have to buy every day. This karinderya, every day bumibili yan. Okay? Kaya isang aking indication na tumataas ang presyo ng bilihin. Yung mga kumakain sa karinderya, may bayad ba sa baw? Ha? Libre! Saan mo palagay yung sinasandok yung sabaw nila? Sa tabi ng kanal o di ba? May bayad yun! Okay. Yung mga umiinom ng sabaw, sinigang ba? Yung minsan sinigang? Sinigang, okay. Dahil nga sa convenience at dahil sa bumibili sila ng pack na niluluto. Okay? No brands, but bumibili sila ng pack. That is one product na nakita ko yung pagtaas ng presyo. Sabi ko, my God, wala tayong karinderya, hindi natin alam. Pero yung karinderya owner who's giving for free has to contend with the price of more than 100 pesos per big pack, and I don't know how many packs they use a day, pero may iba bumibili sa akin, so alam ko. Kaya ako napansin yung produktong yun, sabi ko, that product is not sold in supermarkets. It is sold by special salespeople, you call them institutional customers, restaurants, hotels, caterers, institutional. Kaya lang kami, we have to carry because pag bumibili sa amin, may naghahanap sa amin. At nakita ko yung pagtaas ng presyo. Sabi ko, tapos tayo libre iniinom yung sabaw sa tingin pa nga! Binigyan ka lang, hihingi ka pa. Libre kasi, di ba? Hindi libre yun. May gastos yun for the tataas ang presyo ng ulam mo, tataas ang presyo ng kanin mo, ng pambili mo, di ba? So, yun. There are so many things na hindi natin nakikita na tumaas yan. Pag pinagsama-sama, lugi na pala ako. Tataasin ko na yung presyo ko. Ayoko magtaas kasi kalaban ko sa kabila, di pa nagtaas eh. Pero by the time, a matter of time, pareho kayo magsasara kasi hindi kayo nagtaas. Paano mabubuhay yung negosyo nyo? Diba? Sir, asukal na po? 80 plus. 80 plus? Range yan, siyempre. Iba-ibang klaseng asukal, iba-ibang Yung sinasabi kong asukal down south sa Puerto Princesa, brown ang hinahanap nila. Hindi white sugar. Hindi rin washed. Ano yung mura? Sir, nag-start yung year, magkano pa lang po sa supermarkets ang refined? Hindi ko masyadong pinapansin ng minomonitor ang price, Pero palagay ko 70s, in the line of 70s. Malaki na rin po. Malaki, because TTI has been saying all the time, kailangan 50 pesos lang yan per kilo. Oh, we hear that. We hear you. Pero where can I find that, diba? O kahit kami, we cannot find that, diba? I mean, that's wishful, that's a good target, but it hasn't happened for the last so many years. Hindi sustainable. So I don't know how we're gonna be able to sustain the price of that. The economy is so soda, soft drinks,
they used to use sugar, white sugar from our producers. Napuno sila dahil sa pagtaas ng presyo at kulang ng supply at quality. So they started using some other chemical. Now the government is taxing that chemical. Kaya nagtaas ang seed taxes, nagtaas na yung ating mga soft drinks, soda. See? Okay, so Pardon me, final sir. question. Final question. Pardon me, I did this sound bites. On the part of the Supermarket Association, paano mapapababa ang presyo ng mga bilihin? Okay. And like I said, hindi hawak ng supermarkets ang presyo eh. Hawak ng manufacturers eh. So they have to talk to the manufacturers. DTI has to talk to the manufacturers, no? Either, I already mentioned a while ago, no? Tinanong ni Gani Oro, it's either a price freeze, temporary. Huwag forever. Ano maging forever, di ba? Price freeze for the next 30 days. So, temporary relief na yun sa pangbayan, di ba? Wala mo nang magtataas, di ba? Tapos, come up with more promotions, di ba? That's what I keep asking on the manufacturers eh. Come up with promotions for us para sulit sa taong mamimili, di ba? Hindi nila maramdaman yung lahat nagtataasan. Hindi naman lahat eh. Mayroon pa rin items na hindi nagtaas. Mahirap ka natin. Pili na haystack. Pero, kasi yung mga iba nagtataas, hindi same item yung nagtataas ha. Hindi same item yung nagtataas. Yung nagtaas na noong January, pwedeng itaas ulit ng konti ngayong May, no? Pero hindi yung every month siya yung tumataas. Wala na bibili ng produktong yun, yung every month na nagtataas. Pero merong mga malaking tinaas. Kaya nakakano. So what can we do? Kami, we're only at the receiving end of the products being sold. What we do is we keep sourcing. We keep looking for other suppliers who can provide cheaper brands and items. Pero kailangan mamili kayo. Kasi kung mas pangit ang packaging, ay, hindi kilala yan eh. Ba't kung bibilhin yan? Ba't namin kakarga? Masisira yun na expiration ng produkto. Okay, thank you, sir. Okay, maraming salamat sa ating mga media partners sa mga katanungan nila. Paalala lang po natin, every time that you would quote something from this media forum, paki-credit po sa Diretsahang Pananaw, paki-credit po sa Joint Media Policy Institute, and of course, do not forget the name of Mr. Stephen Cua and Attorney Albi Tangkon. So, Mr. Medyo sad. It's okay to quote and give credit, but please do not misquote. A lot of times, that's why I give these talks freely, these interviews, I give these interviews, is to correct what is not correct, okay? But do not misquote. Kung ma-misquote pa, wala nang lalabas, wala nang gustong, di ba, magsabi ng kung ano nangyayari. Okay, so can we hear a final closing statement from you, Steve? Okay, etong isang naisip ko the other day, sabi ko, what can we all do? Yan, what can we? Tayo lahat, what can we all do? Okay, to make it, easier for all of us, no? Kumbaga relief, a little relief, okay? Hanapan nyo lahat ng drawers nyo, lahat ng kotse nyo, lahat ng CR ninyo, lahat ng alkansya, lahat ng pinagtataguan nyo ng barya. Nasa bahay ninyo yung barya-barya. Napakarami nun. Marami pa kayong magagastos at pwedeng gas. Pag kahit na sabihin mo, tinatamin mo para sa education ni Junior, di ba? Papalitan mo muna ng malalaking bills, tapos part nun pwede nyo pang gastusin, di ba? Kasi nasa bahay-bahay na natin mga barya. Wala kaming panukli. Hirap si BSP, mag-produce, napakamahal. Pinag-usapan kasi natin lately, yung 1,000 na bago di ba? Pero ang barya nasa bahay-bahay natin. Okay, let me give you an example why I say this. Years ago, may panukala na ipinalize ang mga taong nag-hoard ng barya sa bahay. Ayaw kung tandaan niyo yun, di ba? Nung lumabas yun sa dyaryo, dalawang sari-sari store pumunta sa amin, nagbayad 40,000 in coins each of them. Puro barya. Sabi ko, paano nagkaroon naman ng ganun karaming barya? Hindi nyo ginamit or hindi nyo pasukli, di ba? Pag may bumili po, tapon sa planggana. Wala nang ilamad na, wala nang oras, hindi na ako nakakain. Hindi na ako nakatulog, bibilang pa ako ng barya. Nung sinabing uhulihin, naglabas ng 40,000. Sabi ko, ayun. Di ba? Sari-sari store, karinderya, jeepney drivers. No? Jeepney drivers naman everyday. Siyempre, kailangan nilang kumain. Pero tayo, bahay-bahay natin, I'm sure, napakarami. Gusto nyong magkaroon ng mga libreng 25 centavos sa Gis? Tingnan niyo mga kalye ng Metro Manila. Ang dami. Sabihin ko sa inyo. Sir, yung 1,000 peso bill, kahit crumple, kahit luko, tinatanggap na supermarket niya. Alam mo, lahat ng pera dapat hindi tinatanggap kahit basta crumpled eh. In other countries ba, nakapunta kayo, tinatanggap ba yung crumpled? Soundbite, maganda soundbite yun. Nakatanggap nyo kahit luko.
Hindi. Kailangan i-deposit nila sa bangko para palitan ng bangko. Palitan ng bangko sentral. Anong klaseng glucose? Folder o brown o whatever? Well, sinabi naman may guidelines naman binigay ng BSP. Very clear naman yung guidelines nila, di ba? Malinaw naman eh. Ito, may dala akong mga 1,000 din. Kawawa sa pulis. Gani. Ha? Kawawa mga pulis. O kasi puro lukot ang pera. Pwede yung plus kami. Gano'n ka lukot? Alam mo, I think we're talking practicality. Inside the wallet, how can it not be folded, di ba? Bibili pa tayo ng malaking wallet na sinasabi, pinagastos pa tayo lahat, kikita na naman yung gumagawa ng wallet, di ba? Saka mas madaling dukutin yun. Siyempre, it can be folded like, wag naman yung talagang tinupi, or ginawa mong aeroplano, or ginawa mong barko dahil gusto mong abroad, di ba? Oo, siyempre, wag yung lokohan, wag naman yung ginawa mong love letter, di ba? So, in the course of bringing this money within your body, di ba? But syempre, pwede siyang plus, pag sobrang lukot, may dadaan sa money counter. Money counter ginagamit ng bangko ngayon eh, hindi na mano-mano eh, di ba? Hindi siya iikot. Pero because of its polymer and its chemical makeup, di ba? Syempre, nagkaka-crease at nagre-react ang chemicals, di ba? Kaya sabi ko, sa init ng puwet, hindi ba magre-react to? Hindi na tanong ko eh, di ba? Kasi chemical na eh. But again, in other countries, they use this naman. Alam naman natin yun, di ba? Pero in other countries, you go to Hong Kong, you give them a crease or old bill, they will not accept. Meron ka bang ibang bill dyan? Department stores, hindi will not accept. I'd use dollars eh. Di ba? Because this is public property. Just because it's in your wallet, it's not private property. Just because it's your salary, it's not private property. This is public property. I keep telling our people, di ba? So every time we sell, yung mga luma, pinabalik namin sa bangko, hoping that they bring it to BSP and hoping that it's supposed to be burned. Stapler pa. Nabawa, yung pinasasahod, naka-stapler eh. Bawal ba yun? Oo, bawal. Huwag nang gawin yun, di ba? Pwede naman, may ibang paraan naman eh. O, insert lang, paper clips, mahal, alam ko, but there are other ways. Kasi, huwag na isipin yung tinipid natin sarili, yung kumpanya natin or sarili natin, pero isipin natin taong bayan, di ba? Lalo na sa palengke, siyempre, dugod-duguan yung kamay, tapos di ba? Kasi, nasa A4, BCB niya. Hindi, maglagyan ka ng lalagyan. Gumawa ng paraan. Huwag yung lahat tatanungin sa gobyerno kung paanong ba't yung paggastos nyo, di na tinatanong paano gawin sa gobyerno, di ba? Kayong gumagastos. Pero yung kung paanong panatiling malinis ang pera, lahat gobyerno pa, kailangan hugasan pa ng ng detergent, di ba? Okay. Logic na lang. Hindi maganda yung pagka-word, di ba? Hindi articulate ang pagka-word. Dapat sinabi na unnecessary folding. May nakalagay doon actually. Unnecessary, excessive folding. Yung ginawang diba? Ay iba, walang wallet. So, nilalagay lang sa bulsa. Yung iba naman, babae, may handbag, pero tinatapon lang yung pera doon. Hindi naman di maayos. Konting, kanya-kanyang diskarte. Konting order naman, diba? Because after all, baka umikot to, babalik din sa'yo to, di ba? O gusto natin, sana bumalik para may pera tayo, di ba? Pero magandang kondisyon, hindi yung lukot-lukot na kondisyon na eventually hindi mo na pwedeng gamitin. Oo, tuwa ka, binayaran ka, pero lahat ng itsura, di mo naman, di ba? Hindi nagkulang ang Central Bank sa paglabas ng notice. Hindi lang tayo nagbabasa, di ba? Dahil dami natin ginagawa, di ba? Napakaganda ng ating description ngayong araw na to, no? Maraming salamat, Mr. Stephen Kua, Presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Dito po nagtatapos na naman ang isang edisyon ng Diretsahang Pananaw. Ako po si Attorney Al Bitangkol. Nagpapasalamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na linggo. Medyo na-updating kami kanina sa tanong sa inyo. Okay. Sinabi niyo about sa supermarkets. Sir, bakit may mga supermarkets na mas mababa presyo sa isang supermarkets? Ba't nagkakaganon? Okay. Volume. No? May volume discount yon. Kung malaking chain siya, malaki volume niya. Diba? So may deal siya with the supplier who can give him better a better price for their items. No? Basta kailangan every month umorder ka sa akin ng ganun karami, ilang truck. Ngayon, yan. Volume. You mean to say na ang mga supermarkets hindi pare-pares ang volume na in-order? Kahit malalaki supermarkets? Hindi. Lalo na ngayon, ingat na ingat kaming magkaroon ng napakaraming stock sa aming inventaryo. Tulog ang pera. Kailang umikot. So, good for 1 week, good for 2 weeks. Sige, benta na kagad. Minsan, half week lang 3 days lang 3 days inventory lang
So, tingin niyo, sir, yung pagbuto ni BBM sa Agriculture Department, maiibsan na kaya yung mga korupsyon, magiging maganda na kaya ang ano natin, ng mga bigas? Ang association namin ay parang what you call this, honored what you call this, we are a special member ng PICAFE. PICAFE is Philippine Chamber of Agri-Food Industries, okay? So lahat, onion growers, when you say chamber, asosasyon yan ng mga asosasyon, okay? So food chamber, onion growers, hog raisers, poultry raisers, no? So involved din kami. So I receive all their news every day. Tumahimik sila nung sinabing si BBM maging ano. Tumahimik dahil they wanna see kung anong pwedeng gawin, di ba? They didn't immediately say, nako, lalong problema. They didn't say, nako, ayos na, di ba? So they're very quiet. They met already with him 2 days ago, okay? To find out kung ano nga ang thrust at ano ang balak niyang gawin para madaling sabihin na ibaba ang presyo at ano, pero kailangan makipag-coordinate kasi ang supermarkets, we coordinate with manufacturers. Isa lang gumagawa ng itong brand na to. Ang agri, iba-iba nagpapalaki ng baboy, manok, sibuyas, okra, iba-ibang farm yan, iba-ibang taong kausap. Kaya medyo mas mahirap buuin. Kailangan may co-op, may asosasyon, may way of putting everything together para yun, yung sinasabi na yung mga taga-Kamatis na nasisira na puntahan, isa lang kausap dapat para lahat bagsak. What's your comment, sir, sa sinabi ni Representative Briones na pwedeng mawala na ang baboy dito sa Pilipinas? And sabi niya, wala naman daw talagang ginawa si Secretary Dar sa Agriculture Department. Secretary Dance? Yeah, Dar. Si Dar, Secretary Dar. Yeah, actually, medyo na mga agri people kay Dar and kay Piniol din before Dar, no? Yung sinasabi kong kanina, binabanggit ko yung huli. Ganun, alam ng papasok, pinayagan pang pumasok, kaya nagka-problema. Alam niyo yung sagot doon eh. Hindi ko kailangan sagutin yun eh, di ba? Tayo ba gustong umasa sa ibang tao? Gusto natin umasa sa imported meat? Kung nagka-problema sila, pasa sa atin ang problema, di ba? So, hindi dapat mangyari yun. Nasabihin na, wag na kayo magbababoy, di ba? We need meat, no? So we are a meat-eating country. Ang lakas natin kumain, no? Ng baboy, no? So, you know, we need to produce, tsaka it generates employment. Kailangan yun, di ba? The cost of feeds has gone up. The cost of breeding, you know, baboy has gone up and manok. That's why nagtataas ng bili, which dapat huwag patong-patong. Nagpatong-patong ang problema eh, di ba? Tapos nakadagdag pa tong crisis between Ukraine and di ba? Patong-patong na. May kaaway mo na si Mrs., kaaway mo pa yung manugang mo, sinabay-sabay mo lahat, walang panalo, di ba? Oo, yun. Ibig sabihin, sir, ang tatalima, susunod ko yan, particular sa Pag-asa, susunod ko yun sa sasabihin ni President BBM. As long as it is logical, and as long as it is for the good of most people, yeah. Sir, do you have any message to PBBM? Ang akin lang is sana get the act together. The people that he has appointed, some of them I know personally, and some are, you know, people of integrity, okay? But that's different to select a group of smart people and a group who can work as a team. Importante teamwork. So hindi yung iba yung kanyang approach, iba yung kanyang approach. Kahit sabihin mo walang vested interest, iba yung approach, hindi magkakabuo. So kailangan work as a team. We have to get our act together. Nang natin pinag-uusapan yung subway na gagawin, sa ibang bansa, before World War II, meron na sila na at tuloy-tuloy. Hindi naman na people, di ba? Once you have a project, good project, develop it. Hindi yung, ibang magtayo na, kaaway ko yun. Ayoko ng masyadong personal eh, di ba? Parang naging, if a country is run in a personal manner, hindi makikinabang lahat ng citizens ng bansa, di ba? Kasi parang hari eh, di ba? Sir, sa naipasa pong expanded solo parents welfare act, meron din po silang discount katulad ng sa senior citizen. Ano po ang gagawin dito ng retailer kasi additional ito po para sa inyo? Okay, ang unang gagawin ko is ihahad lang ko. Okay? Why? First ask me why, di ba? The senior citizen starts to look old kahit na bata pa siya. So, kahit na he looks young, but you know, every year he should age. The handicap,
Yeah. The PWD. PWD, especially able, kung hindi sila nagamot or talagang malala ang kanilang ailment, kitang-kita. Single parent, nakikita mo ba sa itsura ng mata niya kung single parent or double or triple bukas to? Baka 5 ng labor nito, di ba? How can you tell? So why should you give aid to someone who you're not sure needs aid, right? The same way, yung senior citizen yan, sinasabi ko, should not have been given just because of age, bibigyan nila. It should have been, ang original pakay niyan, intent, is for senior citizens who do not earn this amount of money, 60,000 a year. Yun ang yun ang original pakay, which I agree. Biglang, sige na, free for all, lahat na ng senior citizen. They're not productive anymore. Yeah. Some are still productive, some are still tycoons, or bakit, why are they, di ba, why are they qualified to get the discount, di ba? Be it in the finest places and fly to the best places in the world. Why are they, di ba? Why not let government collect the taxes for those people who can afford anyway, di ba? Wala namang masama dun eh, di mo naman siya pinahirapan eh, di ba? Oh, so that's not being fair to everybody. That's being fair to those na mahirap, pero also yung mga may kaya. May kaya na nga eh, di ba? Hindi ko sinabing mahirapan mo sila. Sinasabi ko lang, we don't need that, di ba? Bawas sa collection ng gobyerno, tapos nagreklamo tayo kung saan tayo mangolekta ng buwis na tanong, di ba? Okay, so yun mga kaibigan, at natunghayan natin yung ginawang diretsahang pananaw media forum, no, na ginawa po dyan sa Luzon, Quezon. At yun, narinig natin, kita nyo sinasabi nitong si President Steven Kua na hindi na nila kaya na ibaba pa ang presyo dahil ang kailangan magbaba yung mga manufacturer, no, hindi sila. Kasi tulad nga naman, totoo yung sinabi niya, yung ating mga senior citizen, ang laki na ng discount. So, paano pa? Saan pa sila kukuha? Saan pa nila kukunin? No? Dahil nagbabayad nga naman ng mga empleyado. Di ba? Nagbabayad ng buwis, etc. Maraming binabayaran. Kaya, yun, sinasabi niya na talagang dapat manufacturer po ang gumawa ng pagbabawas, no? Katulad kita nyo yung nangyari sa Uniwide, no? Yung dating sikat na supermarket and mall, wala na sila ngayon, no? Macro, wala na rin. Kasi nga, hindi mo po pwedeng ibaba ang presyo ng isang produkto mo na bababa ka doon sa kung magkano mo kinukuha. Talagang babagsak ka. Then, siyempre, nagpapasahod ka empleyado, etc. So, wala kang kinikita. Okay, so yung mga kaibigan, with that, sabi nga rin niya sa isang administrasyon, tulad ito ngayon, yung administrasyong PBBM, na dapat ay teamwork lang, no? Kahit sino pa kunin mong gabinete, mga secretaries, no? Kinakailangan teamwork lang para maging maayos ang lahat, no? Tingnan natin this time, no? Ay inaayos na naman ni Pangulong BBM yung mga dapat ayusin para maging ika nga hayahay na ang buhay ng bawat Pilipino. Okay mga kaibigan, bago tayo tuloy ang magpaalam, abay salamat muna sa ating mga taga-subaybay, no? Tulad itong nasa ating monitor ngayon, sina Christy Ignacio Gonzales, ayan, maraming salamat. Si Kuya Bin Pasha ng Caloocan Bantayog Eagles Club, at ganyan din kay On Call Messenger Courier Service, no? At kay John Digia po ng Bacoor, Cavite. Ayun, nanonood din to si De Los Santos Christopher, ayan. At si Kuya Michael Samson, maraming salamat. At yun, si Sergio Di Tobias, si Ate Jeline Lanawan ng May Kawayan, Bulacan, na kapatid po ni Miss Jackie Lagpao Adhar, no? At si Kagawad Sani Dadan Pineda, no, ng Barangay Tugatog, Malabon, at si Ate Mitz ng Metro Walk Ortigas Eagles Club. At yun, si Miss Jackie Lagpao Adhar, nakatutok pa rin. Happy birthday ulit, belated. Many more birthdays to come. Yan. At Kalyodi, ano ba nangyari? Yari na ba yung sasakyan mo o hindi na? Okay, at sa si Bro Enteng Diaz ng Barangay Tagalag dyan sa Valenzuela. Ayan, salamat din, Tejeline Lanawan at Miss Jackie Adhar, si Joel Regintin, at si ating angkor ng 4K. 4K na po yun, hindi na KKK, 4K na ngayon. Si Brother Rudy Oraa. Ayan, sabi niya.
At Choco, yung ating katropa, yung ating ka-TFC na nasa Japan po, si Ma'am Evelyn Lee Matsuo na nasa Japan po, nanonood dyan, sigurado nasa big screen siya at nakataas ang paa sa table at syempre kumukot-kot ng let's say mga piatos, hindi ko alam. Nainggit pa. Okay, at ganun din kay Ma'am Revi ng Malabon Community. Tama ba? Malabon Community. At ganyan din sa watching from Malabon City, Tunsuya raw. Okay, at sa lahat po na tumunghay ngayong araw ng Miyerkules dito po sa programang Tropa, Wednesday edition. At sa ngalan po ng ating technical engineer si JC, ay ako po inyong naging kasama. Naging kakwentuhan, kajamming, kakosa, katropa pips, Jose Lopez. Magandang hapon Pilipinas at mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon po. Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Manila doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga babayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. Ang mga programa ng inyong mapapanood dito lang sa News Online TV sa bagong milenyo. Millennial Online TV, nakatropa nyo sa pagbabalita. Tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Kakampi, Kasangga at Kaibigan, KKK. Si Brother Rudy Ora tatalakayin ang mga issue sa gobyerno, mapalokal man o nasyonal. Ayan, ang CDC naman po ay naglilikaw, naghahanda ng posibleng para sa paglaganap ng sakit. Upang paghandaan ang mga lumalaganap na sakit tulad ng COVID-19 pandemic, ay panahon na umano. Tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang programang Opinyon ng Mamamayan sa Bagong Milenyo. Kasama si Leody Tobias. Mali kayo magbigay ng inyong opinyon sa bawat issue kanyang tatalakayin. Pagpasok at simula ng pag-serbisyo ng ating mahal na Pangulong Marcos, dito natin makikita ang tunay at totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Brother. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ang online haralista ng Bagong Milenyo. Kasama si Randel Villaros. Ahandugan kayo at pasasahin sa kanyang mga ihahandog na awitin. Ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, ang programang Talo Barangay kasama si Jose Lopez na siyang tatalakay sa panunungkulan ng bawat barangay. Pambarangay, yung mga nagsabunutan. Ano ba yan? Antimano ba? Yan ba ay kukulong na? Dadali na sa korte? Paano ang ginagawa proseso ng barangay? Ay, hindi po. Ang unang-unang trabaho po ng barangay is masigurado ho natin na dito pala po sa amin ay maayos na ho namin ang mga problema. Tuwing araw ng linggo, ang programang Agila sa Bagong Milenyo nalilipad at papagaspas sa serbisyo publiko para sa sambayanan na pamumunahan ng DILG Heroes Elite Eagles Club ng Philippine Eagles. Si Gov. Romeo Bautista and Pres. Richard Geronimo, Vice Pres. Romel Stanlilao, Kuya Darwin, Kuya Francis, Kuya Alex, Kuya Enzo, Kapitan Tito, Kuya Rodrex, Jameson, Kuya William, Kuya Glenn, Kuya Raymond, Kuya KJ, Kuya Jan, Kuya Tor, Kuya Itok, Janson, and Kuya Romano, Kuya Jude, Kuya Gerald, Kuya Raul, at Ate Joy Paha.
Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Agila. Agila, lahat ng club members ng The Fraternal Order of Eagles, mabuhay po tayong lahat at ituloy lang po natin ang public service, no? At kalimutan yung mga kung ano pa man ang mga nagdaan, no? Kalimutan na yan. Peace, equality, and unity. At ang programang talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan, tropa, mula Lunes hanggang Lunes, alas 4 hanggang alas 6 ng kasama si Rosel ang ating mga politiko, mga katropa. kabilangan kaliwat kanan ng pag-ikot. At siyempre, baka mamaya masilat o baka naman mamaya masulot ng kanilang mga constituent na sa kalaban. Lahat ng yan, dito lang sa Millennial Online TV, ang News Online TV ng Bagong Milenyo. Nood na mga katropa! Hi, this is Apang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di maghihindig. Lumanang araw ng buwan, habit pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.